Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Shiba Inu ngayon pong June 25 taong 2024. Quick update lamang po tayo kaya diretso na po tayo dito sa pagti-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan, kahapon po ay nagkaroon na po tayo ng confirmation breakout dito sa major support line natin na 40 digits 1767. Kaya nagbibigay po ito ng bearish breakout. At kung pag sinabi po natin bearish breakout ay isa po itong bearish signal na rin na nagsasabing magpapatuloy sa pagbagsak itong si Shiba Inu. Ngunit ang pumipigil po sa kanyang pagbagsak ay ang upper portion ng ating pattern dito na binubuo ng dalawang kulay puti na linya. Yan, isa po itong channel pattern kung saan ay nagkaroon siya ng breakout pa dito noong mga May 15. At sinubukan po niyang umangat, dulot po ng bullish breakout na yan, pero nagawa pong pigilan ng major resistance line natin dito. At dito na po siya nagumpisa or kanyang sinimulan kanyang tuloy-tuloy na pagbagsak hanggang sa kasalukuyan. Pero ayan, valid pa rin po yung ating pattern na ito basta hindi po nagagawang bumalik ng market price ni Shiba Inu dito sa loob or sa ilalim ng upper portion na ito or dito po sa loob. Kaya ayan, yan po yung tanging pumipigil ngayon sa pagbagsak nitong si Shiba Inu. Yan, kasi ang nangyari po kasi ay bumagsak na rin itong si Bitcoin at mas malaki pa yung ibinagsak or naranasang pagbagsak ni Bitcoin. Ayan po siya, bumuo po siyang ng napakalaking candlestick. Ayan, itong kahapon po pala. Na technical analysis po natin ito kanina pero hindi pa po ito nagsara. Pero ayan, nagsara na po pala ngayon at ito na po ay isang confirmed breakout. Ayan, dito sa ating mga support line dito. Pero yung candlestick natin ngayon ay sa tingin ko susubukan po niyang makabalik dito sa ibabaw ng major support line natin dito. Ayan, susubukan po niyang makabalik rito. At kung magagawa po niyang makabalik rito ay magsa-sideways po siya rito. Pero kung pag hindi, ay tuloy-tuloy pa rin po siya sa kanyang pagbagsak. Ayan, balikan na po natin si Shiba Inu. Kung magpapatuloy po sa pagbagsak itong si Bitcoin ay sa tingin ko ay tuloy-tuloy na rin. Magpapatuloy na rin sa pagbagsak si Shiba Inu hanggang sa umabot po siya rito sa 40 digits 1482. Ngayon ay update po natin yung support line natin dito kung saan ito na po ay nagsisilbing isang resistance line. Yung color coding po natin dito is yung mga kulay green ay resistance line, yung mga kulay red ay mga support line. Ayan, itong si Shiba Inu ay yung ating mga indicators dito ay nagsasabing nananatiling bearish pa rin. Napaka-bearish pa rin po ang signal natin dito kay Shiba Inu. Katulad na lamang ng Hallswitch indicator natin dito. Ayan po, walang pagbabago sa pangangatawan nito. Kulay red na malusog yung kanyang pangangatawan. Ibig pong sabihin ay bearish na bearish pa rin po ang momentum natin dito kay Shiba Inu. Sa madaling salita ay patuloy po ang kanyang pagbagsak sa presyo. Ayan po ang sinasabi ng ating Hallswitch indicator dito. Yung ating QQE mode indicator naman dito ay ganun din. Ayan, kulay red. At ayan, mapapansin natin na bahagyang lumalaki yung mga sukat nito. Kaya hindi naman gaanong matindi yung selling pressure kaya dahan-dahan po siya sa kanyang pagbagsak. In comparison po kasi kay Bitcoin ay kung pag-check natin yung kanyang QQE mode indicator dito ay mapapansin natin na mabilis yung paglaki ng mga sukat nito. Ibig pong sabihin ay talagang matindi yung selling pressure nito as compared dito kay Shiba Inu na halos bahagya lamang po or paunti-unti yung paglaki ng mga sukat nito. Kaya yan po ang dahilan kung bakit dahan-dahan yung pagbagsak ni Shiba Inu rito. Kaya ayan, yan po yung aking analysis. Naasahan po natin na katulad po ni Bitcoin ay patuloy po sa pagbagsak ang market price ni Shiba Inu sa mga paparating na araw. Yun nga lang at medyo mahina po yung kanyang selling pressure na di po tulad ni Bitcoin. Kaya dahan-dahan lamang po siya sa kanyang pagbagsak. Kaya ayan, yung aking mga live spot trading positions dito ay ayan po.
Meron po akong yan, marami po akong nakaabang na mga sell pending orders dito or take profit. Meron po akong 5 na nakaabang rito. Yan po yung mga kulay yellow na arrow signs. At meron naman po akong 2 nakaabang rito sa ibaba na buy pending order. Yan, maaari po ninyong kopyahin or gayahin yan kung nais po ninyong tularan yung aking simpleng paraan sa pag-trade dito po kay Shiba Inu. Sa mga nagtatanong po dito, mga bago lamang nagtatanong dito, yung, kung ano yung ginagamit kong platform dito, ay ito po ang TradingView. Yung aking indicator naman dito, yan, ito po, yung nandito sa chart, ay yan po ang House Weight Indicator. Yung nandito naman po sa ibaba, ay yan naman po ang QQE Mod Indicator. Meron na po akong ginawang mga video na siyang nagpapaliwanag kung paano gamitin ang dalawang indicator na ito. Kaya check na lamang po ninyo sa description ng video na ito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.